Felicia, kaswerte naman ng anak mo kung saan ang lumalapit ang mga palay sa manok. Malaman na saad ni Aling Elena kay inang habang nag-aani kami ng mga binilad naming daing. Maitanong ko lang, sinong palay at sinong manok? Ang anak ko gusto nito kain. Magandang tunay itong anak ko at habulin talaga ito ng mga kalalakihan dito sa nayon. Saad naman ni inang na may pagmamalaki. Ang manok ang anak mo. Ang palay naman ay ang mga mayayamang binatang santilyan. Na kagabi lang tila pinagkakaguluhan si Eunice. Tsak na buhay kayo kapag nagkataon. Hirit pa ni Aling Elena. Ramdam ko namang napikon si inang doon dahil ayaw nito sa lahat ang naiinsulto kami. Hoy Elena, para naman sabihin ko sa'yo ang mga kalalakihan, ang manok at itong anak ko ang palay. Saka huwag ka nga. Ito, pinag-aaral kong mabuti. Hindi ito kakapit lang sa mayaman at doon idedepende ang pag-asenso. Gagaya mo pa sa anak kong paiba-ibang kasamang lalaki araw-araw. Hindi na nga nakontrol ni inang ang bibig. Ba't anong pinalalabas mo, Felicia? Akmang susugod si Aling Elena kay inang nang ako ang pumagitna. Maaari ho ba? Umagang-umaga, wag ho kayong gumawa ng gulo. Awad ko sa kanila at bumalang ako kay inang. Inang, wag na hong patulan pa. Naku, Felicia, maganda lang yung anak mo pero wag kang mayabang. Halatang merong hinihimutok si Aling Elena. Oh, inggit ka? Mga anak mo kasi ang papangit. Bulyaw ni inang kaya mariin ako napapikit at nagkagulo na nga sila at nagsimula na silang magbatuhan ng daing. Ang yabang mo, Felicia! Sigaw ni Aling Elena habang patuloy lang sa pambabato ng daing mula sa bilao. Buhay mong intindihin mo! Dami mo sinasabi, wala na bang humihingi ng opinyon mo? Si inang na ayaw rin patalo habang ako ang natatamaan ng mga daing sa kakaawat sa kanila. Ang mga nakakakita ay nanonood lang at napapailing sa inaasta ng inang ko at ni Aling Elena. Magsitigil na nga ho kayo! Sigaw ko nang hindi na ako makapagpigil pa dahilan para matigilan na nga sila habang parehong may hawak pang mga daing. Nakakaya mga pinaggagawa nyo! Naturingan kayong mga matatanda dito sa nayon pero ganyan kayo! Paggalit ko pa sa kanila. Ilang saglit lang ay para na silang mga nahimas-himasan at parehong ibinaba ang mga dakot ng daing. Yan kasi nanay mo masyadong taklesa. Sigaw sa akin ni Aling Elena kaya nagpanting ang tenga ko. Hoy, huwag mo sinisigawan ng anak ko! Si inang na akman susugudi naman itong si Aling Elena. Naawat ko lang. Kayo rin naman kasi, taklesa ang palingkera. Kayo ho ang nauna, ginantihan lang kayo ni inang sa pagiging mausap ninyo. Pabalang kong sinabi dahilan para taasan ako nito ng isang kilay. Akma magsasalita pa sana ito nang pare-pareho kaming mapalingon nang makarinig ng yapak ng mga kabayong papalapit sa amin. Ang tatlong magkakapatid na Santillan, sa pagkakataong ito'y kumpleto na sila. Kasama na ang bunso nilang hawig din nila at halatang pilyo kumpara sa kanila. Ano nangyayari dito? Tanong ni Dexter pero ang tingin ay nasa akin at ganoon din ang dalawa niya pang kapatid. Daniel winked at me at yung bunso naman nila na ngayon ko lang nakita dahil wala sa party kagabi ay ginawanan ako ng isang matamis na ngiti. Ito pala, si Dylan. Gwapong-gwapo rin. Bakit nagkalat din ang mga daing? Tanong naman ni Daniel nang dumako ang tingin sa lupa. May hindi lamang po pagkakaintindihan dahilan para matapon ng mga ito nang hindi sinasadya. Sagot ko at sina Inang at Aling Elena naman ay napilitang ngumiti at bumati sa mga binatang nakasakay sa kabayo. Magandang umaga mga senyorito. Si Inang napilit pinagagandaan tono ng boses upang huwag ipahalata na nagkaroon ng kaguluhan dito kahit halatang halata naman. Magandang umaga, makikisig ng mga Ginoo. Si Aling Elena naman na animoy gusto pa atang magmurang kamyas. Magandang umaga rin naman ho sa inyo, mga mana. Panabay na bati na magkakapatid na binata. Yumuko ako at naupo para damputin ang mga nagkalat na daing sa lupa at ramdam ko ang pagsunod nila ng tingin sa akin at bawat pagkilos ko. Pakiramdam ko tuloy ay anumang oras kayang-kaya nila akong siliban sa init ng tinging iginagawad nila sa akin. Huwag mo na yung damputin, tumayo ka dyan. Narinig kong maling utos sa akin ni Dexter, ngunit ipinagpatuloy ko pa rin ang pagdampot. Sayang po mga ito kung hindi po pulutin. Ilang araw din po itong ibinilad. Sayang pong pagod. Katwiran ko nang hindi nagaangat ng tingin sa kanya. Nagtaka ako kung bakit hindi malang ako tinutulungan ni na Inang at Aling Elena sa pagdampot ng ikinalat nila. Kaya tumingala ako at tiningnan sila at kita ko kung gaano sila nakatitig sa mga binata na nasa akin lamang atensyon. I said stand up. I
I won't repeat it again. Bakas ng pagkastrikto at iritasyon sa boses ni Dexter. Nangunot ang noo ko. Bakit ba ayaw ko nitong papulutin ng mga daing sa lupa? Maliit na bagay lang naman ito. Daniel suddenly chuckled at bumaba ng kabayo. Nagulat ako nang tulungan ako nito sa pagdampot ng mga daing. Maya-maya sumunod si Dylan na nakidampot na rin. Naguguluhan ko silang tiningnan at si Dexter ay napabuntong hininga na lang at bumaba na rin ang kabayo. Nagulat ako nang biglang marahan niya akong hilahin sa braso mula sa pagkakaupo ko kaya napatayo ako at napatitig sa gwapo niyang muka at mapupungay na mga mata. Kumuha siya ng panyo mula sa likod ng bulsa ng kanyang suot na pantalon. Hindi ka dapat narurumihan. Saan niya sabay kinuha ang dalawa kong kamay. He gently wipes the dirt on my palms. 1 point for Kuya Dexter. Nakangising saad bigla ni Dylan sabay sipol. Magyapang sumulyap kay Daniel na tinaasan lang siya na isang kilay at napasimangot. Tumayo na silang dalawa at inilagay ang mga daing na nadampot nila at saka nila kami binalingan ni Dexter na hanggang ngayon hawak pa rin ang kamay ko. Dylan's face became stoic. Wala nang dumi, pwede mo nang bitawan ang kamay ni Eunice. Utos niya. Napangisi lang si Dexter at imbes na bitawan ako ay masinigpitan pang hawak sa kamay ko. Johnson na to ah. Ano? Ayos na senyorito Dexter. Salamat po. Binawi ko na ang kamay ko at mabutit binitawan niya na rin. Una pa ako ang hinawakan niya nang walang pahintulot ko. Ngayon na may kamay. Ano na kayang susunod? Kung sa iba-ibang lalaki lang ito, baka nasigawan na ni Inang. Pero mukhang pabor na pabor pa nga dahil tahimik na ito ngayon sa isang sulok at pinababayaan lamang ako. Kala ko ba'y hindi iaasa ang pag-asenso sa mayaman? Kasi sabi niya lang kanina, ngunit nang makita niya ngayon na magkakapatid na Santillan, bigla na namang nagbagong ihip ng hangin. Pabalat bunga lamang ang sinabi nito kay Aling Elena kanina para depensahan ako. Ngunit yun din naman talaga ang gusto niya, ang makapangasawa ako ng ubod ng yaman. Ganoon ang gusto nila ni Amang para sa akin noon pa man. Kaya itinatago ako sa mga kalalakihang walang yamang maibubuga. Napailing na lang ako sa isiping iyon. Drop the word, senyorito. Just call me by my name. Dexter. Saad niya habang ang mga mata niya ay wala na atang balak alisin sa akin. Parang hinahalukay niya pati kaloob-looban ko na mas naghahatid pa ng pagkailang sa akin. Parang kagabi lang nang unang beses kami magkita. Sana pala hindi na lang akong bumaba ng kabayo. Naunahan pa nga. Bulong ni Daniel na tila nagdadamdam, dahilan para matawa si Dylan. Hindi ko tuloy alam kung kanino ko ba dapat ituon ang pansin ko. Para din kaming nasa shooting at kaming apat ang mga artista habang ang mga tao rito ay sa amin mga nanonood. Tumikim ako sabay baling kay Daniel at nginitian siya. Salamat Daniel, nagagalak akong tumulong ka sa pagdampot ng daing. Pampalubag loob kong sinabi kaya para naman siyang biglang nabuhayan. Walang anuman, Eunice. Basta para sa'yo. Galap naman itong tugon at kita ko ang pasimpleng pagsiko sa kanya ni Dylan. Alam na alam ko ang pakay nila sa akin. Kahit sino man tao rito makapagsasabi na tipo ako ni na Dexter at Daniel. Hindi aakto ng ganito ang mga binatang ito kung walang lihim na motibo. At kung iniisip ng mga taong ito na natutuwa ako, nagkakamali sila. Madalas ay ayoko ng atensyon na labis na ibinibigay sa akin ng mga kalalakihan dito sa nayon. Binalingan ko naman si Dylan at ninitian din siya. Salamat din sa'yo, Dylan. Baka isipin nito, dalawang kapatid niya lang ang pinasalamatan ko. You're welcome. Halatang nagulat pa ito nang kausapin ko siya. And it's a pleasure to meet you. Ang dalagang usap-usapan dito sa probinsya na may natatanging ganda. Sa wakas, I saw you in person with my own eyes. Bakas din ang pagkamangha sa kanyang mga mata at hindi nawala ang ngiti. Napansin kong mas palangiti ito kaysa sa dalawa niyang kapatid. Marahil ay likas na siguro sa kanya ang maging palangiti. Pero yung mga ganitong tao kapag nagseryoso ay nakakailang din kausapin. Naku, hindi naman po. Nahihiyang pagtanggi ko sa papuring ibinigay niya sa akin. Kahit ilang beses na akong inuulan ng puri dito sa nayon o kahit sa mga karatig bayan, hindi ko naman para ipangalanda na tama sila. Maganda na nga, humble pa. Wala na atang mabakas na kapintasan sa iyo ah. Banat pa niya kaya napahawak na lang ako sa leeg dahil sa hiya. Tatlong gwapong magkakapatid ba naman ang ngayon ay nakikipag-usap sa akin. Sino ang hindi maiilang at mahihiya? At ubod pa ng yaman. Narinig ko naman ang biglang pagtikhim ni na Dexter at Daniel kaya muli ako napabaling sa kanilang dalawa. Pasensya na kung nakaabala man kami, Eunice. Hingin pa umanihin ni Daniel. Alinsunod akong umiling.
Naku, hindi po. Wala po kayong naabala. Kami pa nga po nakaabala sa pamasyal ninyong tatlo. At kami ang nakagawa ng eksena. Pasulyap kong tiningnan si inang na napatikim na lang. Mauna na kami, Eunice. May kailangan pa kaming daanan. Sa Dexter na bigla-bigla ay nangahawak sa bewang na ikinapitlag ko nang makaramdam ako na para akong nakuryente. Sige, ingat kayo. Yun na lang ang nasabi ko na may bahagya pang pagkautal. Nagpaalam na rin sina Daniel at Dylan at laking pasalamat ko, hindi naman nagtagal ang kamay ni Dexter sa bewang ko. Hindi ako komportable, sadyang kakaiba lang ang pakiramdam na hatid nito sa akin. Sumakay na sila sa kanilang mga kabayo at sumibat na ring paalis hanggang sa tuluyan na silang nakaalis ng aming nayon. Bigla naman akong inulan ng kantsawan. Iba talagang alindog nitong si Eunice. Sadyang kagandang bata naman talaga. Tunay ngang makalaglag sa luwal. Napailing na lang ako sa mga lantaran nilang pinagsasasabi sa akin habang sa inang ay tila proud na proud pa. Naisipan kong maligo sa malamig na bati sa may dulo ng nayon kung saan walang mga masyadong dumaraan na tao. Bihirang puntahan dahil malayo at dulo na. Bit-bit ko ang aking maliit na bag na naglalaman ng mga pamalit. Gustong-gusto ko talaga sa lugar na ito. Tahimik at walang istorbo. Parang paraiso dahil sa linaw ng tubig na kitang-kita ang ilalim. Pwede nga itong tourist spot pero hiling ko lang sana'y huwag madiskubre. Mawawalan ako ng paboritong lugar na madalas ako lang ang pumupunta. Meron namang ilang mga naliligo dito kaso madalang. Masyadong malayo at kailangang matyagang maglakad. Buti na lang adventurous akong tao. Gustong-gusto ko ng mga nature trip kaya na-enjoy ko mga lugar at tanawin dito sa aming probinsya. Kahit pagod, sulit. Saka safe dito, kahit madalang ang tao. May kubong nakatayo sa malapit. Nasantilyan din ang may-ari. Kompleto roon. May kusina, banyo at komportableng tulugan. Pwede kang mag-overnight. Minsan ako nakatulog doon ang gabihin ako ng malibang sa pagligo. Alam din naman ni Inang na dito ang tungo ko at pumapayag naman siya dahil sakop ito ng lupain ng mga santilyan kaya wala magtatangkang gumawa ng kalokohan. Nakasanayan ko ng maligo na tanging t-shirt, dress lang ang suot. Walang bra at panty para tagusan ng lamig. Gusto ko talaga tagos kung tagos. Nakaka-refresh. Saka wala namang nakakakita kaya ayos lang. Ngiti-ngiti ako na sumulong sa malamig at ubod ng linaw na tubig. Napakisilig pa ako sa lamig. Napahagikik ako sa sarili kong tuwa. I swim smoothly at nag-backswim. Hindi ko alintana kung lutang man ang namimilog kong dibdib at terik kong tuktok. I'm not bothered. Ako lang naman ang narito. Pabalik-balik lang ako sa may balsa at sa magkabilang dulo ng batuhan. Ang saya kahit mag-isa lang. Iba ang nahahatid na tuwa sa akin ng kalikasan. Nagpatuloy lang ako sa kakalangoy na halos isang oras din hanggang sa nakaramdam na ako ng pagod. Marahan akong umahon sabay hinagod ko ang basa at mahaba kong buhok pababa sa pinakatip. Bakas na bakas ang korba ng balangkinitan kong katawan. Ang basang tela ay humapit at nanikip sa aking balat kaya nagmistulang transparent tuloy ang katawan ko. Hindi ko alintana gayong wala namang ibang tao. Ngunit ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko na mapadako ang tingin ko sa may balkonahe ng kubo ko nasaan ngayon, prenteng nakatayo sa Dexter habang ang dalawa niyang siko ay nakasandig sa kahoy na barindilya. He's watching me from a close distance, kaya kitang-kita niya ang lahat sa akin ngayon. Hindi ko malaman ang gagawin na taranta kung hinagilap ang bag ko at agad na kinuha ang puting towel at ibinalot sa halos wala ko ng saplot na katawan. Nakakahiya. Nakita niya. Bakit hindi ko naramdaman na may tao? Gusto kong maiyak sa kahihiyan. Kitang-kita ko pa ang naging pagngisi niya sabay inom ng kape mula sa tasang hawak. Mukhang dito siya nagpalipas ng gabi. Magandang umaga. Bati niya sa akin gamit ang namamaos ngunit malagom na boses at mga matang mapupungay. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko alam ang sasabihin ko kaya napatitig na lamang ako sa kanya at sunod-sunod ang naging paglunok. Humigpit ang hawak ko sa tuwalya. Isipin mo lang wala kang nakita. Yun agad ang una kong naisambit. He just chuckled. Gusto mong isipin kung wala kahit meron? He raised his one eyebrow in a playful way. Ginoo, hindi ko gustong maglantad ng katawan. Diretsohin kong sinabi dahil pakiramdam ko'y naiinsulto ako. Then, why you swam without wearing any, just a piece of thin cloth? It is, but it's kinda insulting. Lumunok ako. Palagi ako naliligo dito sa batis at bibihira mga tao pumupunta rito.
Kaya malakas ang loob ko. Paliwanag ko. Paano ko ibang lalaki nakakita sa'yo? Eh di pinagnasahan ka na. Sarkastikong tanong niya ngunit bakas ang kanyang pagkabagabag. Akala mo hindi siya lalaki kung magsalita. Kahit hindi niya sabihin, basang-basa ko sa mga mata niya ang pagnanasa at kanyang pagkamangha na makita ang katawan ko. Ginoo, kalimutan mo nang nakita mo ang kahugdan ko. Hindi ko intensyong pakitaan ka. Depensa ko sa sarili at napatuwid ako nang umayos siya ng tayo. Unti-unti siya naglakad palabas ng balkonahe ng kubo papalapit sa akin na hawak pa rin ang tasa ng kape niya dahilan para mapaatras ako at kabadong napalunok. Delikadong ginagawa mong pagligo dito na mag-isa ka lang. Hindi mo ba naisip na posibleng may mapadaan at may makakita sa'yo? Pwede ka nalang pagsamantalahan. Saad niya na bakas ang pagpapagalit sa akin. Napakurap-kurap na lang ako habang wala sa loob kong napatitig sa magaganda niyang mga mata. May punto naman siya pero napabuntong hininga ko. Oo na, mali na ang pagligo ng walang bra at panty tapos manipis ang damit. Hindi ko yun naisip dahil lupain niyo naman ito. Iniisip ko it's not safe here. Yanis, lupain nga namin pero hindi namin kontrolado mga posibleng hindi magandang mangyari. You are a woman, tapos nagpupunta ka sa ganito kaliblib na lugar? Putol niya sa pagsasalita. Paumanhin, hindi na po mauulit. Sad ko at napayuko na lang ako dahil alam kong ako ang mali. Nagpapasalamat din ako na hindi siya mahalay mag-isip at magsalita sa akin. Sa halip, iniisip niya ang kapakanan ko. Ang akala ko'y babastusin niya ako, ngunit mali ang inakala ko. Napasingap naman ako nang bigla nang hawakan niya sa maliit kong bewang, dahilan para bahagya akong mapatalon sa gulat. Easy, wala akong gagawin. Saan niya pero nangahawak na naman. Pangilang beses na itong hinawakan niya ako nang walang pahintulot ko. Alisin po ninyo ang kamay niyo sa akin. May pakiusap kong sinabi dahil sobrang lapit din ang mukha niya sa mukha ko. Parang manghahanig na. You've never been touched? He asked without shame, dahilan para sunod-sunod na naman ako mapalunok at mapakurap. Umiling ako. Wala pa akong lalaking hinahayaang mahawakan ako. Ikaw pa lang, nang walang pasintabi mo kung hinahawakang bigla. Sagot ko't unti-unting kumurba ang labi niya at makahulugan akong ginawaran ng ngiti. Nagagalak akong marinig. Pagkasabi niya, binitawan niya na ako at lumikha ng maliit na distansya mula sa akin. Kaya kahit paano ay nakahinga naman ako ng maluwag. Saka ano raw? Nagagalak siyang marinig. Mga lalaki nga naman. Dali-dali ko nang kinuha ang bag ko. Alis na po ako. Tarantang paalam ko na sa kanya at akman tatalikuran ko na siya nang hawakan niyang biglang pulsuhan ko. Saan ka pupunta? Seryosong tanong niya. Uuwi na. Halos pabulong kong sagot. Nang ganyan? Pinasadaan niya ako ng tingin. Malayo pa lalakarin mo. Lalakad ka ng ganyang kabasa? You're not thinking. Bigla ay hinila niya akong papasok ng kubo. Wala na ako nagawa kundi magpatangay sa kanya dahil ang lakas ng braso niya at wala siyang kahirap-hirap na hinila akong papasok. Itinigil niya ako sa tapat ng banyo. Go and get a quick shower. Baka magkasakit ka pa. Kanina ka pa nalalamigan. Utos niya sa akin at iniwan na niya ako. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Baka sa kusina o sa silid. Pumasok na ako sa loob ng banyo at naligo na. Hindi ko naman maiwasang hindi mapangiti habang patuloy sa pagdaloy ang malamig na tubig sa hubad kong katawan. Ang Maginoo naman niya. Hindi siya bastos kagaya na iniisip ko. Ang akala ko pa naman kanina sasamantalahin niya ang kahugdan ko. Pero ako itong nadismaya sa sarili dahil hindi maganda ang iniisip ko sa kanya. Gayunpaman, nakakatuwa lang isipin na may lalaki pa palang kagaya niya na may respeto sa babae. Hindi ko na malayan, hindi na pala napalis ang ngiti ko hanggang sa natapos na ako. Aabutin ko na sana ang tuwalya kung ginamit kanina nang matigilan ako nang marinig ko ang alinsunod na pagkatok sa pinto sa labas ng banyo. Here's the new clean towel. Use this. Narinig kong saan niya ngunit hindi ko naman alam paano ko ba kukunin nang hindi niya makikita kahit ang balikat ko. Bahagi ako nalang binuksan ang pinto at inilabas ang kamay ko sa siwang para abutin ang towel. Akin na. Inabot ko at ibinigay niya naman. Salamat. Kaagad ko ring isinara ang pinto. Natampal ko naman ang noo ko nang makita kung anong damit ang nadala ko. Puff, sleeve floral dress na may mahabang kwelyo kaya siguradong mamimintog ang dibdib ko kapag sinuot ko ito. Sa bahay lang kasi ako nagsusuot ng ganito. Namali ako ng dampot. Bahala na nga. Kesa naman walang suot na damit. Lumabas ako ng banyo at nagtungo ako sa barandilya habang tinutuyo ang buhok ko ng towel. Nandito si Dexter at Prenteng nakaupo habang nakatanaw sa magandang tanawin ng batis.
Lumingon siya sa gawi ko nang maramdaman niyang presensya ko. Kitang-kita ang lantaran niyang paghagod ng tingin sa akin. Tumagal ang mga mata niya sa dibdib ko kaya otomatiko kong natakpan ang aking cleavage. Hindi ka dapat nagsusuot ng ganyan kung hindi ka naman pala komportable. Sita niya sa akin kaya napanguso ako. Pambahay ko lang kasi ito, namali ako ng dampot na damit. Depensa ko sa sarili at ayoko namang isipin niyang intensyon kong ilantad ang dibdib ko. Bumuntong hininga siya tumayo. Pumasok siya sa loob at nagtungo sa isang silid at agad din namang bumalik na may hawak ng plain white t-shirt. Here, isuot mo. Iniabot niya sa akin at para akong tangang loading pa ata sa sinabi niya. I said wear it, Eunice. Pag-uulit niya kaya para naman ako natauhan at kinuha ko agad sa kanya ang t-shirt at agad kong isinusun kagaya ng gusto niya. Salamat. Nahihiyang sinabi ko matapos kong ganap na maisuot ang damit niya. Pinasadahan niya akong muli ng tingin. Yan, hindi yung takip ka ng takip sa dibdib mo. Ako nadidistract. Baka mami kung ano pang magawa ko sa iyo at hindi ako makapagpigil. Lantaran niyang sinabi dahilan para manlaki ang mata ko. Wala pa akong karanasang sexual pero ang isip ko ay bukas naman sa isiping iyon. Ang kaso iba na pala sa pandinig kapag aktwal nang narinig. Ihatid na kita sa inyo. Kaysa maglakad ka na ilang oras kay layo-layo. Presinta niya na agad ko naman tinanggihan. Huwag na po. Malaking abala po sa inyo. May mga paa naman ako kaya makakauwi ako na mag-isa. At isa pa, sanay na ho akong maglakad. Exercise na rin. Pagtanggi ko dahil nakakahiya, aabalahin ko pa siya. Mariin niya lang akong pinakatitigan at nilapitan ako dahilan para bigla akong mapaatras. Masyado siyang malapit kaya nahigit ko ang paghinga ko. Labis ako naiilang sa lalim ng titig niya kaya wala sa loob akong napalunok. Itinapat niya ang bibig niya sa tenga ko. Hindi ako tumatanggap ng pagtanggi. O pag hindi, Eunice. Bakit kailangan niya pang ibulong? Sa sensual na tono pa talaga. Nagtaasan tuloy yung mga maliliit kong balahibo sa katawan. Kung ganoon, sasamahan mo ako maglakad? Naiilang kong tanong nang tumingala ako sa kanya dahil masyado siyang matangkad. Bakit maglalakad may kabayo? Napakurap-kurap ako. Sasakay po ako sa kabayo niyo? Pag-aalangan ko dahil anong pwesto kaya ng pag-upo ang gagawin ko? Hindi, sa kabayo mo. Sino pa bang may kabayo rito, Eunice? Patuya niyang patanong na sagot. Pakaramdam ko tuloy tatanga-tanga ako na tinanong ko pa iyon. Malamang nga naman, Eunice, kanino pa bang kabayo ko sasakay Kayo lang ang tao dito. Minsan talaga hindi rin ako nag-iisip. Paano ba naman? Parang ayaw gumana ng utak ko ng maayos dahil nakakabahala ang kagwapuhan nito. Nakakailang siyang kausapin at higit kung tumingin. Nakakatunaw. Napahawak na lang ako sa leg ko dahil sa hiya. Oo nga po. Sabi ko nga po sa kabayo niyo nga ako sasakay. Tumikim ako at tumayos ng tayo upang iwaksi ang pagkailang na nararamdaman. Hindi na siya nagsalita pa at lumabas na lang ng kubo. Nagtungo siya sa may maliit na kabalyerisa kung nasaan ang kabayo niya. Probinsyana ako ngunit hindi ako marunong sumakay ng kabayo. Kahit halos sa mga tao rito ay sa ransyo ng asyenda nagtatrabaho. Gusto ko subukan noon kung paanong mga bayo at anong pakiramdam na makasakay. Ngunit ayaw ni na amang at inang noon dahil ang mga nais magturo sa akin ay mga kalalakihan. Bibihira naman talaga rito ang babae marunong mga bayo. Nabanggit kong adventurous akong tao kaya lahat gusto kong masubukan at maranasan. Yung tipong kakaiba at bibihirang ginagawa. Sunundan ko sa Dexter kung nasaan ang kabayo. Hinihimas niya ito at pinapakain ng dayami. Sinusubukan kong makihimas din ngunit hinawakan niya ang kamay ko dahilan para matigilan ako. Umiling siya. Hindi siya sanay nang hinahawakan ng iba. Baka bigla kanyang sipain kapag hinawakan mo. Pigil niya sa akin sa pagtatangka kong hawakan ito. Ang arte na ba ng kabayo mo? Napapitlag ako nang lumika ng ingay ang kabayo kaya wala sa loob ako napaatras. I told you. Dexter smirk. Nakakaintindi ang si Fiona kaya huwag ka magsasalita na ikaiinsulto niya. Tumangutang muna lang ako at hindi na sinubukan palapitan ng kabayo. Baka masipa nga ako nito ng tuluyan. Fiona palang pangalan niya. Maganda. Bagay na bagay sa kanya kasi ang ganda niya. May himig ng pambobola kong sinabi at nagbabaka sakaling magustuhan din ako ng kabayo. Did you hear that, Fiona? Maganda ka raw. He praised his horse at muli namang lumikha ng ingay ang kabayo. Siguro'y batid nitong sang-ayon siyang maganda siya. Baka pagsalawasan niya ako. Mamaya niyan ilaglag niya ako habang nakasakay na ako sa kanya. Hintakot ko. Hindi kanya ilalaglag dahil kapag ginawa niya iyon, gagawin ko naman siyang tapa.
Saan niya na ikinahalinghing ng kabayo dahilan para matawa kaming pareho. Mukhang masarap nga tapa. Wala sa loob ko sinabi. Bigla kasi akong natakam nang makarinig ng pagkain. Nilingon niya ako. Gutom ka? Umiling ako kahit oo. Hindi. Nabanggit mo kasing tapa. Paborito ko yun, lalo na kapag may itlog at sinangag. Tumagal ang tingin niya sa akin at bigla ay kinuha niyang kamay ko at hinilan niya akong papasok muli ng kubo. Dinala niya ako sa kusina at iniupo sa dining table. Hindi po ako gutom, Ginoo. Pigil ko sa kanya na magtungo siya sa refrigerator at may inilabas na pagkain na iinitin lang. Maupo ka lang dyan. Pagpapatahimik niya sa akin kaya wala na akong choice kundi ang panoorin siyang gumalaw sa kusina. Mabilis lang ang naging pagkilos niya at ang atensyon niya ay nasa ginagawa kaya malayo ko siyang napagmamasdan. His body is portion full. His biceps are full but not too busky. Napukaw din ang pansin ko ang pangupo niya, ang tambok. Bihira lang sa lalaki ang ganito, ang sexy. His skin is tanned, hindi maitim, hindi maputi, katamtaman lang. Ngunit mukha talaga silang may mga lahi. Silang tatlo na magkakapatid. They are all handsome, walang tapon, walang latak. Halos pareho lang sina Dexter at Daniel. Magkasing antas ng kakisigan ngunit sa personalidad, tunay silang nagkakaiba. Sa dila naman ay may pagka-soft features at medyo suplado type ang mukha but looks very playful, lalong-lalo na kapag gumiti. Ibang-iba sa dalawa niyang kuya. Basta pare-pareho mga gwapo. Kung makikita mo, malalaglag ang mga malalaglag sa iyo. Ganoon. Masyado na palang tumagal ang paninitig ko sa kanya. Hindi ko man lang namalayang tapos na siyang magluto. Ni hindi ko nga alam kung anong niluto niya nang ihain niya na lang sa lamesa na nasa harap ko. Napawang ang bibig ko ng may isang plato na ng beef tapa at sunny side up egg na nakapatong sa garlic fried rice sa harap ko ngayon. Bigla tuloy ako naglaway. Sabi naman sa'yo hindi ako gutom. Hindi ka talaga gutom? Eunice, nag-alaway ka na nga. Ani ko sa isip. Utos niya at naupo siya sa silyang katapat ko. Napansin kong wala siyang pagkaing inihain para sa kanya. Nasaan na sa'yo? Takang tanong ko. Kakakain ko lang kanina, busog pa ako. Kaya kumain ka na at panonoorin lang kita. Sagot niya sabay humalukip-kip. Sinalakay na naman ako ng pagkailang ko at panonoorin niya akong kumain. Parang hindi ko magagawang mabusog kung panonoorin niya ang bawat pagsubo ko. Pwede ba na huwag mo na akong panoorin? Nakakailang kung bawat pagsubo ko ay nakatingin ka. Batid kong hindi talaga ako komportable. There's nothing wrong with watching you while you're eating. Don't mind my presence. Just eat, or I'll eat you. Nanlaki naman ang mga mata ko sa huling katagang sinabi niya, kasabay rin ang pag-awang ng bibig ko. Ano sinabi mo, Ginoo? Tila nabingi ako. I said eat, or I'll eat it for you. Parang hindi naman yun ang sinabi niya kanina. Napatitig na lang ako sa kanya kasabay ng pagkurap-kurap. Ang lalaki nito. Parang hindi yun ang narinig ko. Giit kong iba talaga ang sinabi niya kanina at hindi ako pwede magkabali. Kumain ka na lang. Itinulak niya, papunta sa akin ng plato. Batid niyang huwag na iyong pag-usapan pa. Bumuntong hininga na lamang ako at hindi na siya inintindi. Kumain na lamang ako kagaya ng gusto niya. Parang may kulang. Walang ketchup? Tanong ko dahilan para mapatitig siya sa akin at unti-unting sumilay ang ngiti sa labi na tila naaliw sa pagkakatanong ko. Maya-maya na pagtanto kung bakit ako tila pa-feel at home dito. Naganap pa talaga ako ng ketchup. Nakakahiya. Meron. Tumayo siya at akmang ikukuha niya ako nang wala sa loob ko na nahawakan ng kamay niya upang pigilan siya. Halatang natigilan siya sa pagkabigla at kaagad ko rin naman siyang binitawan nang maramdaman ko na naman ang kuryenteng iyon na parati kong nararamdaman sa tuwing magdidikit ang aming mga balat. Wag na. Pasensya na. Nakakahiya. Nakikikain na nga lang ako, demanding pa. Sorry. Nawala sa loob ko, wala nga pala ako sa bahay namin. Paliwanag ko kahit alam kong hindi naman kailangan. Nagulat pa ako nang bigla siyang tumawa. Tawang pagaklang naman at hindi ito pahalakhak. You're cute, Eunice. Just sit there and let me get you tomato ketchup. It's okay, walang problema. Mas gusto ko yung mga babaeng bukas sa iniisip. He winked at me and he went to the kitchen. Pagbalik niya may dala ng ketchup na nasa maliit na lagayan. Here you go. Napangiti naman ako at agad sinawsaw ang tapa at maring napapikit. Mababaw lang ang kaligayahan ko. Tandam talaga.
Sambit ko at nagpatuloy na sa pagkain kahit na may nanonood sa akin. Nakangiti naman siyang pinagmamasdan lang ako hanggang sa matapos ako. Hindi niya pa rin inaalis ang tingin niya sa akin. Dumako ang tingin niya sa bandang gilid ng labi ko. You have ketchup on your side lips. Tumayo siya at bahagyang yumuko para lapitan at pantayan ang mukha ko. Siya nag-alis gamit ang hinlalaki niya at dinala sa bibig niya and he licked his tongue in a sweet motion. At nagawa niya pang sipsipin habang ang lapit ng mukha niya sa akin at ang mga mata niyang mapupungay ay kay lagkit kong tumingin.